Sa gitna ng isang pampublikong playground na nasa hangganan ng dalawang barangay, nagtagpo ang dalawang batang 7 taong gulang sa isang pagkakataong walang sino man ang nagplano. Si Lucas ay anak ni Sarah at Matt, o mas tamang sabihing anak lamang ni Sarah ngayon. Dahil matagal nang hindi magkasama ang kanyang mga magulang. Hindi niya lubos na nauunawaan ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ngunit alam niya ang salitang madalas niyang narinig mula sa mga matatanda. May kambal daw siya noon. Isang batang hindi niya nakita, hindi nakausap, at hindi nakasabay lumaki. Isang batang namatay bago pa man niya maunawaan ang konsepto ng pagkawala. Mula noon, nagbago ang lahat. Sa kabilang dulo ng playground, nakaupo si Ellie sa swing na gumalaw ng marahan. Ampon siya na mag-asawang sina Ruth at Daniel. Lumaki siyang alam ang katotohanan yon. Nagtagpo ang kanilang mga mata nang parehong mapansin ang isang sirang bola na gumulong papunta sa gitna ng playground. Sa'yo ba yon? Tanong ni Lucas at dinampot ang bola. Umiling naman si Ellie. Hindi, mukhang luma na, pero pwede naman nating gamitin. Sandaling nag-isip si Lucas. Hindi siya sanay makipag-usap agad sa ibang bata, lalo na sa mga hindi niya kilala. Ngunit may kakaiba sa boses ni Ellie. Sige, gusto mo ba maglaro? Ikaw na ang first kick? Nagsimula silang magpasahan ng bola. Anong pangalan mo? Tanong ni Ellie matapos ang ilang minuto. Lucas, ikaw? Ellie. Taga rito ka lang ba? Hindi, medyo malayo. Sinama lang ako nila mama rito kasi may binili sila ni Papa sa kabilang barangay. Tumango si Lucas. Ako din. Kay mama ako nakatira. Dito lang kami malapit. Nagpatuloy ang laro. Maya-maya naupo sila sa gilid ng slide. Ba't mag-isa ka lang? Ganito lang talaga eh. Si mama busy, si papa hindi na masyadong pumupunta. Separated? Matagal na rin. Ako naman ampon. Napatingin si Lucas dito. Talaga? Oo, sabi ni mama hindi ako galing sa tiyan niya, pero galing daw ako sa puso nila. Sandaling natahimik ang dalawa dahil pareho nilang pinoproseso ang sinabi ng isa't isa. May kapatid ka ba? Wala na. Wala na? May kambal daw ako pero namatay siya. Di ko siya kilala. Sorry. Okay lang. Di ko rin naman siya maalala. Ngumiti si Ellie, ngunit may lungkot pa ring sumingit sa mga mata niya. Muli siyang tumayo at nagpatuloy sa paglalaro. Naglaro pa sila ng ilang sandali. Hanggang sa mapansin ni Lucas ang pamilyar na boses na tumatawag mula sa labas ng playground. Lucas! Sigaw ni Sarah at mabilis na naglalakad palapit. Kita sa mukha niya ang pagod na pilit tinatago. Sabi ko sa'yo, di ba, wag kang lalayo? Sorry, mama, naglaro lang po kami. Napatingin si Sarah kay Ellie. Hello! Hi po! Magalang na bati ng batang babae. Ako po si Ellie. Lumapit naman si Ruth at Daniel mula sa kabilang direksyon. May hawak si Ruth na bottled water habang si Daniel naman may bit-bit na paper bag. Ellie, andito ka lang pala. Akala ko nasa swing ka pa. May kalaro po ako. Wika ni Ellie sabay turo kay Lucas. Nagkatagpo ang tingin ni Sarah at Ruth hanggang sa may isa pang boses na sumingit. Lucas! Napakunot ang noon ni Sarah. Lumingon siya at agad nakita si Matt na papalapit. Late ka na naman. Napag-usapan natin ang oras, diba? Traffic. And I texted you. After 30 minutes. Hindi yun coordination, Matt. Balik niya dito. Napatingin si Lucas sa dalawang magulang. Sanay na siya sa ganitong eksena. Hindi siya nagsasalita. Pero kumapit siya sa gilid ng damit ng ina. Mama, friend ko po si Ellie. Biglang sabi ni Lucas na parang gustong ilihis ang usapan. Ngumiti si Matt kay Ellie. Hi, I'm Lucas' dad. Hello po. Ampon po siya.
Biglang dagdag ni Lucas na parang pinagmamalaki ang kaibigan. Napatingin si Sarah kay Lucas. Lucas anak. Okay lang. Mabilis na sabi ni Ruth. Alam naman niya. Sandaling nagkaroon ng alanganing katahimikan na pinutol ni Matt. So, uuwi na ba siya sa'yo ngayon? Tanong niya kay Sarah. Dapat sa akin siya this weekend. Matt, nagkasundo na tayo ah. Ako muna ngayong linggo. May hearing ka sa Monday. I adjusted my schedule. I made time. Lagi mo naman sinasabi yan eh. Pero kapag nandiyan na si Lucas, may meeting ka bigla. Kaya nga co-parenting eh. Hindi pwedeng ikaw lang nagde-decide. Hindi na mapakali si Lucas. Lumapit siya kay Ellie at bumulong. Ganito sila lagi. Tumango si Ellie sa kanya. Sa amin naman, nag-aaway minsan sina mama at papa kung sino maghuhugas ng pinggan. Napangiti si Lucas kahit papaano. Samantala, lumapit si Daniel kay Matt. Sir, maybe we can calm down. Nanonood ang mga bata. Napatingin si Matt kay Lucas. Saglit na nagbago ang ekspresyon niya. Lucas anak, gusto mo bang sumama sa akin? We can get an ice cream. Tumingin si Lucas kay Sarah. Ma? Lucas, napag-usapan na natin to, di ba? Sakan ka muna ngayon. Bukas na lang kayo mag-bonding ng papa mo. Humigpit ang panga ni Matt. You always say that. Because I'm thinking of his routine. Hindi lang convenience mo. Hindi rin puro rules ang pagpapalaki. Kailangan din ng presence ng tatay. Kaya nga hinihingi ko ang consistency. Hindi yung darating ka lang kapag may oras ka. Nakatingin na si Lucas sa lupa. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita kahit hindi niya lubos na uunawaan ang lahat. Ma, pwede po ba ako maglaro ulit saglit? Saglit lang. Nagkatinginan sina Sarah at Matt. Naunang bubuntong hininga si Sarah. Sige, 5 minutes. Ngumiti si Lucas, agad hinilas si Ellie pabalik sa playground para maglaro ng bola. Sorry ganyan talaga sila eh. Okay lang, at least pareho pa rin silang nandyan. Pero minsan, parang mas gusto ko na lang na tahimik. Sa amin naman, sinasabi nila na okay lang malungkot basta may kausap ka. Napaisip si Lucas sa sinabi ni Ellie. Buti na lang nakilala kita. Same, friends na tayo Okay, friends. Kinabukasan, nagulat si Lucas nang makita si Ellie sa loob ng silid-aralan. Nakatayo si Lucas sa tabi ng kanyang upuan, inaayos ang bag nang may batang pumasok na pamilyar ang tindig at ayos ng buhok. Pareho kasing maiksi ang gupit nila. Pareho ang lapad ng noo. Pareho ang paraan ng pagngiti. Ellie? Hindi nakatiis sa sambit ni Lucas. Napalingon ng bata. Nanlaki ang mata nito bago ngumiti ng malapad. Lucas? Ikaw pala yan. Magkaklase pala tayo? Tanong ni Lucas. Halatang nagulat, pero mas nangibabaw ang tuwa. Oo, kapong ko lang nalaman. Sabi ni mama dito daw ako naka-enroll. Nagkatinginan sila sandali, tapos sabay na tumawa. Ang weird. Kapon lang tayo nagkakilala eh. Pero parang matagal na, no? At least may kakampi na ako ngayon. Sagot ni Ellie sabay upo sa katabing silya. Same. Mabilis na sagot ni Lucas. Habang nagkaklase, ilang beses napapalingon ng guro sa dalawa dahil may kakaibang pagkakahawig sila. Pagkatapos ng roll call, biglang nagsalita ang isa nilang kaklase. Miss, magkapatid po ba sila? Nagkatinginan sina Lucas at Ellie. Umiling ang guro at bahagyang ngumiti. Hindi, coincidence lang siguro. Pero oo nga no, maghahawig sila. Pareho sila ng mata at ilong. Napakamot si Lucas ng bato. Di naman eh. Tumawa si Ellie. Sabi ko sa iyo baka long lost magkapatid tayo. Umirap si Lucas. Imposible. Sa recess, magkasabay silang lumabas.
Nagbahagi si Ellie ng baon niyang sandwich, habang si Lucas naman naglabas ng juice. Tama pala si Mama, masaya raw kapag may kaibigan sa school. Tumingin si Lucas sa malayo, kung saan tanaw ang gate ng paaralan. Sana ganito rin lagi, yung walang sumisigaw. Napatingin si Ellie sa kanya. Sa bahay niyo? Madalas, kahit di nila sinasadya, naririnig at nararamdaman ko. Sa amin, nag-aaway din sila minsan pero mabilis lang. Tapos magsusorry agad. Hindi ito sinagot agad ni Lucas. Nakatitig lang siya sa kanyang sapatos. Swerte ka. Di naman. Iba-iba lang siguro. Pag uwi ni Lucas ng hapon, nadatnan niya si Matt sa sala. Nakaupo ito sa sofa. Hawak ang tablet pero agad itong tumingala nang makita ang anak. Hey, kamusta school? Okay lang, may friend na ako. Talaga, anong pangalan? Ellie, magkaklase kami. Tagasan? Hindi ko po sure, pero mabait ang parents niya. Hindi sila nag-aaway. Yung bata nakita natin sa playground pa, sila yun. Natigilan si Matt at hindi agad nagsalita. Sa kusina naman, naroon si Sarah. Nag-aayos ng papeles sa lamesa habang nagluluto. Narinig niya ang huling sinabi ng anak. Lucas, halika dito, kain na. Umupo si Lucas sa mesa. Tahimik lang siyang kumain. Ma, normal ba talaga na lagi nagtatalo ang magulang? Biglang tanong ng bata. Nagkatinginan sina Sarah at Matt. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa kusina. Hindi dapat. Pero minsan nangyayari. Dagdag ni Matt. At kapag nangyari, kasalanan namin matatanda yun. Hindi mo kasalanan. Tumango si Lucas pero halatang hindi pa rin buo ang pagkaintindi. Muli silang nagkasabay ni Ellie sa paaralan at mas naging masaya ang mga araw. Magkasama silang naglalaro, sabay tumatawa, sabay napapagalitan kapag maingay. Uy, talagang magkamukha kayo no, parang twins? Nagkibit balikat si Lucas. Sapi lang nila yon. Ngunit nang tumingin siya kay Ellie, napansin niyang pareho sila ng paraan ng pagkunot ng noo, pareho ng ngiti kapag nahihiya. Sa hapon, sinundo si Ellie ni Ruth at Daniel. Magkahawak kamay ang dalawa at nag-uusap tungkol sa hapunan. Napatingin si Lucas sa kanila. Lucas, tara na. Lumapit si Lucas kay Ellie. Bukas ulit? Oo, same seat. Nag-high five ang dalawa bago naghiwalay. Hapon na matapos ang klase. Unti-unting naglabasan ng mga bata sa gate ng paaralan. Hawak ni Lucas ang bag niya habang nakatayo sa gilid. Palingalinga sa mga papalabas na magulang. Isa-isa nang sinusundo ang mga kaklase niya. May ilang nagpaalam na, may mga tumatakbo papunta sa kanilang ina o ama. Lucas, di pa ba dumarating mama mo? Tanong ni Ellie habang inaayos ang strap ng bag. Di pa, minsan nalilate talaga si mama kapag may hearing. Di tawagan mo. Tinawagan ko na. Sabi niya on the way na raw. Lumipas ang ilang minuto. Unti-unti nang nauubos ang mga bata sa paligid. Lumapit si Ruth at may hawak na payong at susi ng sasakyan. Lucas, gusto mo bang sumama muna sa amin? Malapit na naman ang bahay. Hintayin natin doon ang mama mo. Nag-isip siya sandali. Sanay siyang naghihintay. Pero ramdam niya na ang pagod. Kaya tumango siya dito. Opo, salamat po. Text ko si mama mo ha, para alam niya kung nasan ka. Dagdag pa ni Ruth. Sa sasakyan, magkatabi sila ni Ellie sa likod. Tahimik muna silang dalawa, hanggang sa si Ellie ang unang nagsalita. Masaya ako na sumama ka, para may kapatid na rin ako. Ako din. Pagdating sa bahay ni na Ellie, agad sinalubong sila ni Daniel. Andito na pala kayo. Welcome, Lucas. Salamat po. Magalang na sagot ng bata. Simple ang bahay. May mga larawan sa dingding. Karamihan, kuha ni Ellie mula sanggol hanggang sa kasalukuyan. Napahinto si Lucas sa isang frame malapit sa sala. Baby picture ko yan. Kita ko, di ba?
Lumapit si Lucas. Matagal niyang tinitigan ng larawan at bigla siyang napalunok. Ellie, parang ako yan eh. Sabi ko na nga ba twins talaga tayo eh. Ngunit hindi natuwa si Ruth na nakatayo sa likod nila. Lumapit siya at tinignan ng larawan sa si Lucas. Unti-unti nagbago ang ekspresyon niya. Daniel, halika rito. Lumapit si Daniel at napatingin din sa larawan. Saka kay Lucas. Hindi na nila kailangang magsalita agad. Kita sa kanilang mga muka ang parehong katanungan. Umupo si Lucas sa sofa ng tahimik. Ramdam niya ang biglang bigat sa dibdib. Kahit hindi niya lubos maipaliwanag kung bakit. Lucas, may tatanong lang kami, okay lang ba? Opo. May mga pagkakataon kasi na may mga batang may connection sa isa't isa na hindi agad nalalaman. Pero hindi ibig sabihin na may mali. Mabilis na dagdag ni Daniel. Gusto lang namin maging malinaw. Huminga ng malalim si Lucas. May kambal po ako pero patay na siya. Nagkatinginan si Ruth at Daniel. Sigurado ka ba? Opo. Lagi po sinasabi ng matatanda. Namatay po siya ng baby pa lang kami. Lucas, kung sakaling may posibilidad man, sana wag niyong kunin si Ellie. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Agad siyang umiling. Hindi po. Imposible po na may connection kami. Kahit meron man, ayaw ko pong kunin siya dahil lang doon. Pamilya niya po kayo eh. Napatingin siya sa sahig bago muling nagsalita. Masaya po si Ellie rito. May mama at papa siya na magkasundo. Hindi po tama na sirain yon. Doon napaiyak si Ruth. Lumapit siya at marahang hinawakan ang balikat ni Lucas. Salamat. Hindi ka pa man matanda pero ang laki na ng puso mo. Si Ellie naman, tahimik lang kanina, biglang nagsalita. Mama, hindi naman mawawala si Lucas, diba? Hindi, kaibigan mo siya. Saad ni Ruth sa anak. Lumapit din si Daniel. At hinawakan ang kamay ng anak. Ngumiti si Lucas kay Ellie. Friends pa din tayo. Friends! Sagot na Ellie sabay yakap sa kanya. Maya-maya, dumating si Sarah. Lucas, sorry anak ha, na-late ako. Okay lang po ma? Nagpasalamat si Sarah kina Ruth at Daniel. Thank you for taking care of him. Walang anuman, mabait ang anak mo. Habang pauwi sila, buong biyaheng tahimik si Lucas. Hawak niya ang kamay ng ina. Ma, pwede bang magkamukha ang dalawang bata pero hindi magkadugo? Oo, minsan ganun talaga. Nagkatinginan sina Sarah at Matt sa isang conference room sa law office ni Sarah. Tanging isang pitsil ng tubig at 2 baso ang nasa pagitan nila. Salamat sa pagpunta. Unang saad ni Sarah habang sinasara ang folder sa harap niya. Mas mabuti nang malinaw ang usapan natin. Tumango naman si Matt. About kay Lucas, I agree. Umupo sila sa magkabilang dulo ng mesa. Matagal na silang hiwalay. Annulled na. Ngunit may mga usaping hindi pa rin tuluyang napuputol. Kumusta siya? Mukhang masaya siya nitong mga huling araw. Masaya siya? May mga kaibigan na siya sa school? Malaki na itutulong nun? Good. Kailangan niya ng stability. Saglit na natahimik si Sarah bago nagsalita. Matt, kung stability ang pag-uusapan, doon tayo nagkakaiba ng pananaw. What do you mean? Gusto mong planuhin agad ang buhay niya. Inheritance, kumpanya, future role. 7 taon pa lang ang anak natin. Sarah, I'm not taking away his choice. I am just securing his future. Hindi pareho yon. May pinagkaiba ang pag-secure sa pagdidikta. I built everything for him. Natural lang na siya ang tagapagmana. Natural sa'yo. Pero paano kung iba ang gusto niya? Tumahimik muna si Matt. Ayoko lumaki siyang walang direksyon. Bata siya. May karapatan siyang pumili kung anong gusto niyang career. Bahagyang umiling si Matt. You always think I'm controlling him. Dahil gano'n naman ang nakikita ko. Gano'n ang dating. Matt, mahal mo ang anak natin.
Hindi ko yun kinu-question. Pero minsan na pagmamahal mo may kasamang takot. And I don't know where that fear is coming from. Takot ako mawala siya. Alam ko naman yan. Saglit na katahimikan ng bumalot sa silid. May isa pa akong gustong linawin. Narinig ko na may mga nagtatangka makipagkilala sa'yo. At ano naman kung meron? We're annulled, yes. Pero hindi ibig sabihin na, Matt, wala ka ng karapatan na pigilan ng personal kong buhay. Hindi kita pinipigilan. I'm just saying it affects Lucas. Hindi siya maapektuhan. What I'm doing is, I'm making sure everything is right. Maayos ang relasyon ko sa mga taong yon. At kung magiging maayos sila para sa anak natin, then it will be good. Ang mas nakakaapekto sa kanya ay ang tensyon nating dalawa kapag hindi malinaw ang boundaries. Ayoko may papasok na magulo sa buhay niya. At ayoko lumaki siyang nakikita na kontrolado ang desisyon ng nanay niya. We have to trust each other. Kahit hiwalay na tayo. Okay. Then let's agree on one thing. And what is that? Kay Lucas, we give him choices. We guide him. Hindi natin siya pababayaan. Yun ang gusto ko marinig. About the inheritance. I'll set it aside. Trust fund lang muna. Dumating ang araw ng school event na matagal nang hinihintay ng mga bata. Maaga pa lang, masigla na ang paligid ng paaralan. May mga banderitas na nakasabit sa gilid ng covered court, may mga mesa na para sa mga laro, at may mga magulang na abalang nag-aayos ng upuan habang hinihintay ang program. Magkahawa kamay sina Lucas at Ellie habang papasok sa loob ng bakuran. Pareho silang nakaputing t-shirt na may logo ng paaralan. Excited ka na ba? Oo naman, sabi ni Mama pwede raw maglaro ang parents. Si Papa ko competitive, gusto niya manalo. Tumatawang saad ni Ellie. Hindi nagtagal, dumating sina Sarah at Matt. Nagkatinginan sila sandali. Lumapit sina Ruth at Daniel, kasama si Ellie. Good morning. Bati ni Ruth. Good morning. Mukhang masaya mga bata. Sagot naman ni Sarah. Super, lalo na ang dalawang to. Tinapik ni Matt ang balikat ni Lucas. Ready ka na ba sa games? Opo, si Ellie ang partner ko. Ngumiti si Matt at napatingin kay Ellie. Good luck sa inyo. Nang magsimula ang unang laro, isang simpleng relay na kailangang tulungan ng mga magulang ang bata. Napunta sa iisang grupo, sina Sarah, Matt, Ruth at Daniel dahil magka-partner ang kanilang mga anak. Okay, parents, kayo ang guide, bata ang gagawa. Sabi ng teacher na tagapagsalita. Tumabi si Matt kay Lucas. Slow lang hindi kailangan magmadali. Sa kabilang linya, si Sarah naman ay kay Ellie. Sundan mo lang ako, kaya mo to. Napatingin si Matt kay Sarah at bahagyang nagulat. Hindi niya inaasahan na magiging natural lang kay Sarah ang umalalay sa batang hindi niya naman anak. Ma'am Sarah, ang galing niyo po sa bata. Biro ni Daniel habang naghihintay ng turn. Ngumiti si Sarah. Bata lang din siya, pare-pareho lang sila. Habang nagpapatuloy ang laro, napansin ni Matt ang kilos ni Ellie. Ang paraan ng pagtakbo, pagkunot ng noo kapag nag-iisip at pagtawa kapag natitisod. Parang may pamilyar sa mga habit nito. Matt, tawag ni Ruth nang mapansing nakatitig lang ito. Okay ka lang? Oo, medyo may familiar lang ako naramdaman. Natapos ang laro ng sabay na tumatawa ang dalawang bata. Wala nang mahalaga kung sinong nanalo. Sunod na aktibidad ang free play. May bola, may maliit na obstacle course, at may palaro kung saan pwedeng sumali ang magulang. Lucas, Ellie, gusto niyo ba magkabulan? Tanong ng isang teacher. Opo! Sabay na sagot ng dalawa. Tumayo sina Sarah at Matt sa gilid. At pinapanood ang mga bata. Hindi sila nag-uusap, ngunit pareho ang direksyon ng tingin. Napapansin mo ba? Oo, tagal ko na napansin. Si Ellie. Parang may connection sa atin. Hindi ko lang alam kung nararamdaman ko lang o ano. Hindi agad sumagot si Sarah. Pinagmamasdan niya ang dalawang batang naghahabulan.
Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun, pero nararamdaman ko rin. Lumapit si Ruth at may hawak itong tubig. Ang saya nila panoorin, no? Parang natural na samahan. Saglit na tumingin si Matt kay Ruth. Mabuti kayong magulang. Salamat. Ginagawa lang namin ang kaya namin. Sumunod ang isang game na kailangan ng 3 tao sa isang grupo. Napunta sa iisang team sina Sarah, Matt, at Ellie. Habang sina Lucas, Ruth at Daniel ang sa kabila. Ready? Tanong ng teacher. Tumango si Ellie na nasa gitna ni na Sarah at Matt. Don't worry, guide ka lang namin. Okay po. Sagot ng bata. Ilang linggo matapos ng school event, inanunsyo ng paaralan ang isang routine na gawaing pangkaligtasan. Kabilang dito ang pag-update ng medical records ng mga bata. Simple lang sana ang proseso. Kailangan lang magbigay ng maliit na sample para sa blood typing at basic profiling. Bahagi ng standard na protocol ng eskwelahan. Hindi ito ikinabahala ng karamihan. Magkasabay na pumasok sina Lucas at Ellie sa clinic ng school. Relax lang, mabilis lang daw to. Ayoko ng karayom. Ako din. Tinawag ang pangalan ni Ellie. Pumasok ito sa loob kasama ang school nurse. Ilang minuto ang lumipas bago tinawag si Lucas. Ngunit kinabukasan pinatawag ang mga magulang. Nakatayo sina Sarah at Matt sa loob ng maliit na conference area ng clinic. Naroon sina Ruth at Daniel. May mga papel sa mesa at kasama nila ang nurse at physician. May discrepancy po kasi sa records at may lumabas na hindi namin inaasahan. Nagkatinginan sina Sarah at Matt. Ramdam ni Sarah ang biglang paninikip ng dibdib. Ano ibig niyo sabihin? Sa profiling po, may malapit na genetic match sa pagitan ni Lucas at Ellie, hindi lang basta similarity. Nanlamig si Sarah. Hindi pwede. May kambal ang anak ko pero namatay yon. Documented yon. Tumango si Ruth ng mabilis. Ampo namin si Ellie. Alam po namin. Hindi po namin sinabing mali ang mga dokumento. Ang sinasabi po namin, may biological link na kailangang i-verify. Natahimik si Matt. Hawak niya ang gilid ng mesa. Ibig niyo sabihin kambal sila? May mataas na posibilidad. Pero kailangan po ng mas malalim na pagsusuri. Hindi ito pwedeng ibase sa isang test lang. Umiling si Sarah. Hindi ako naniniwala. Sa labas ng klinik magkatabi sina Lucas at Ellie. Narinig nila ang boses ng mga matatanda, ngunit hindi nila lubos na uunawaan ang mga salitang binibigkas. Ba't parang seryoso sila? Tanong ni Ellie. Hindi sumagot si Lucas agad. May biglang kirot sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Makalipas ang ilang oras, kinausap ng mga matatanda ang mga bata. Ellie, may mga test na kailangan ulitin, routine lang. Mahinahong sabi ni Ruth. Ba't po parang dami niyong tanong? Tumahimik si Ruth at hindi agad nakasagot. Si Lucas naman hawak ang kamay ni Sarah. Ma'am, may problema ba? Wala anak, may inaayos lang. Nakaluhod na sagot ni Sarah sa harap ng anak. Ngunit kahit pilit niyang pinapakalma ang sarili, nanginginig ang kamay niya. Kumalat ang balita sa loob ng pamilya sapat para magdulot ng lamat. Ayaw rin maniwala ni Ellie nang marinig ito. Hindi po totoo yan. May mama at papa ako. Hindi sila mama at papa ko. Ellie? Mahinahon ang tono ni Daniel. Wala kaming sinasabing mawawala kami. Pero parang sinasabi niyo, parang may ibang kukuha sa akin. Sa kabilang bahay tahimik lang si Lucas. Nakaupo siya sa kama habang yakap ang unan. Ma, buhay pa talaga ang kambal ko? Napapikit si Sarah. Hindi ko alam anak. At yun ang pinakamasakit. Dahil sa desisyong buksan ng investigasyon, kinailangan ng bagong test. At sa gitna ng lahat ng yun, nagbago ang lahat sa paaralan. Hindi na nag-uusap sina Lucas at Ellie. Sa klase, hindi na sila magkatabi. Sa recess, hindi na rin sila sabay kumakain. Sinubukan ni Lucas na lumapit. Ellie, hindi siya nilingon ng bata. Nagkunwari itong abala sa paglalaro ng bola. Sa kabilang dulo ng bakuran, pinagmamasdan ni Sarah ang anak. Nakikita niya ang lungkot sa kilos nito at sa parehong sandali,
Nakikita rin ni Matt si Ellie na nakaupo mag-isa at nakayoko. Hindi to tama. Mga bata sila. Sabi ni Sarah kay Matt nang minsan nakita sila sa labas ng eskwelahan. Alam ko. Pero kahit tayo hindi pa handa sa katotohanan, paano pa sila? Makalipas ang ilang araw, unang kinausap ni Ruth at Daniel si Ellie sa loob ng kanilang sala. Ellie, may mga bagay kaming kailangan ipaliwanag sa'yo. Hindi to madali pero ayaw naming marinig mo sa iba. Nakapulupot ang daliri ni Ellie sa laylayan ng shorts. May kinalaman po ba to kina Lucas? Tumango si Daniel. Oo pero bago ang lahat, gusto namin maging malinaw sa iyo ang isang bagay. Hinding-hindi ka namin iiwan anak kahit anong mangyari. Napatingin si Ellie sa ina. Promise? Promise. Sabay na sagot ng mga magulang niya. Huminga ng malalim si Daniel. May lumabas na resulta na nagsasabing may posibilidad na magkadugo kay ni Lucas. Hindi pa yun sure, kaya may investigasyon. Ayoko, hindi totoo yun. Hindi rin namin sinasabing totoo. Ang sinasabi lang namin, may mga tanong na kailangan sagutin. Di sagutin nyo, pero wag nyo ako ipamigay. Hindi ka bagay anak na pwede ipamigay. Anak ka namin. Niyakap agad ni Ruth ang bata. Sa kabilang panig, nagkita sina Sarah at Matt sa bahay ng babae. Hindi mo pwedeng basta-basta kunin si Ellie. Mariing sabi ni Sarah habang nakatayo sa gitna ng sala. Anak natin siya, may karapatan tayo. May karapatan din ang bata. May buhay siya at may pamilya. Pamilya rin niya tayo. 7 taon na akong may kulang sa buhay ko. Hindi pwedeng gawing desisyon na matatanda ang damdamin ng bata. Ang manhid mo. Ano? Manhid ka. Ina ka. Pero para mas iniisip mo ibang tao kaysa sa anak natin. Huwag mong questionin ang pagiging ina ko. Kung ganun, ba't ayaw mo ipaglaban ang karapatan natin kay Ellie? Dahil ayoko magalit siya sa atin. Ayoko lumaki siya may galit dahil bigla na lang may kumuha sa kanya. At tayo yun. Tumahimik si Matt sandali. Hindi ko kaya makita siyang araw-araw na hindi natin kasama. Ako rin naman eh. You're choosing the easy way. Tumalikod na saad ni Matt. Samantala sa paaralan, naglakas loob muli si Lucas na lumapit kay Ellie sa ilalim ng puno ng bakuran. Ellie! Hindi agad tumingin si Ellie pero hindi rin siya umalis. Sorry, hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumingin sa kanya si Ellie. Kala ko kukunin na ako. Kala ko mawawala na ako kina mama. Hindi. Sinabi ko sa kanila, ayoko ng ganon. Talaga? Tanong ni Ellie nang may alinlangan. Oo, friends tayo di ba? Hindi ka agawin sa mga magulang mo. Natakot lang ako. Ako rin, kala ko galit ka sa akin. Hindi nalilito lang talaga. Friends pa din? Kinuha ni Ellie ang bola. Friends pa din. Lumalim ang investigasyon ng tuluyang magtugma ang ilang piraso ng impormasyon na matagal nang magkakahiwalay. Muling nagtipon sina Sarah, Matt, Ruth at Daniel sa isang pribadong silid na hiniram ng investigador. May bagong development. Panimula ng investigador habang inaayos sa mga dokumentong dala. May nahuli kaming dating tauhan na sindikatong sangkot sa iligal na bentahan ng mga sanggol. Sigurado ba kayo? Tanong ni Sarah habang nakahawak sa armrest ng upuan. Opo. At may binanggit siyang kaso na tumutugma sa inyo. Let's listen. Saad ni Matt kay Sarah. Huminga ng malalim ang investigador. Nung gabing mga anak kayo, may kaguluhan sa ospital. Doon pumasok ang mga sindikato. Napagkamalan nilang patay ang 2 sanggol dahil sa maling report. Nanlaki ang mata ni Ruth. 2? Kambal. Tumatangong sagot ng investigador. Napapikit si Sarah. Parang bumalik ang lahat ng sakit sa isang iglap. Ipinuslit ang 2 sanggol para ibenta. Ang isa napunta sa isang mayamang pamilya na matagal nang naghahangad na magkaanak. Napahawak si Daniel sa kamay ni Ruth. At ang isa naman,
Nang malaman ng sindikato na siya pala ang anak ng kilalang abogado at CEO, binalak nilang ibalik. Ngunit bago pa yun maayos, sumabog ang iskandalo sa ospital. Nawala ng records at may mga dokumentong sinira. Which means, buhay silang dalawa. Si Matt ang nagpatuloy. Base sa ebidensya, oo. Hindi agad nakapagsalita si Sarah. Bumigat ang kanyang dibdib. 7 taon. 7 taon naming inakala na... Ma'am, kailangan namin kumpirmahin ang salaysay ng nahuling tauhan. Pero malinaw na may krimeng nangyari. Sa labas ng silid, naghihintay ang 2 bata. Magkatabi sina Lucas at Ellie. Hawak ni Lucas ang bola, habang hawak naman ni Ellie ang zipper ng bag niya. Feeling ko may problema silang pinag-uusapan. Tumango si Lucas. Pero sinabi nila hindi tayo mawawalay sa isa't isa. Promise mo? Promise. Maya-maya, lumabas ang mga magulang. Lucas, halika dito. Ma? Lumuhod si Sarah sa harap niya. May nalaman kami tungkol sa ospital kung saan ka pinanganak. Bad po ba? Masakit yung narinig namin pero kailangan nating maging matapang. Si Matt naman lumapit kay Ellie. Ellie, may mga tao nagkamali nun. Malaki ang pagkakamaling nagawa nila at nadamay ka. Hindi ko kasalanan, di ba? Agad na umiling si Matt. Hindi, wala kang kasalanan. Nagkatinginan sina Lucas at Ellie. Anak, may posibilidad na kayo'y tunay na magkapatid. Talaga po? Napakapit si Ellie sa laylayan ng damit ni Ruth. Pero mama ko pa rin kayo, di ba? Agad itong niyakap ni Ruth. Oo naman anak. Walang magbabago sa pagiging mama ko para sa'yo. Hindi namin kayo paghihiwalayan. Napaupo si Sarah sa silya. Hindi namin kayo kukunin ng biglaan. Hindi naman masisira ang buhay niyo. Ngunit hindi mapakali si Matt. Pero anak ko rin siya. May karapatan ako makilala siya. May karapatan din siyang hindi masaktan sa magiging desisyon natin, Matt. Ano ka ba? Hanggang kailan tayo maghihintay? Hanggang handa ang bata. This is unfair. Lumapit si Lucas kay Ellie. Kung magkapatid tayo, di naman masama, di ba? Basta hindi ako mawawala kay na mama at papa. Sagot ni Ellie at tumingin sa kanya. Matapos makumpirma sa final result ng pagsusuri ng tunay na anak nila Sarah at Matt, nalaman nilang anak nga nila si Ellie. Muling nagtipon ang lahat sa isang silid. Naroon sina Sarah at Matt sa isang panig ng mesa. Sa kabila naman ay sina Ruth at Daniel. Alam na natin ang totoo. Biological parents kayo ni Ellie. Tumango si Matt sa sinabi ni Daniel. At hindi ko itatanggi yun. Pero adopted si Ellie legally. May final decree of adoption. Sa batas anak namin siya. Tumahimik si Sarah sandali bago nagsalita. At yan ang dahilan kung ba't gusto namin pag-usapan to na maayos. Sumandal si Matt. I need to be clear. Hindi ko balak pawiin siya agad. Pero ayoko mawala ang karapatan ko bilang ama. Matt, hindi mawawala ang pagiging ama mo. Dahil lang hindi ka primary parent. Napatingin si Matt sa kanya. Alam mo ring may legal remedy dyan. Oo. Pero alam mo rin kung ano ang sinasabi ng batas. Under Philippine law, kapag final at irrevocable na ang adoption, ang parental authority nasa adoptive parents, kahit pa lumalabas ang biological truth. Tumango si Ruth. Yan ang sinabi ng abogado namin. Ang adoption decree para protektahan ang bata, hindi ang matatanda. Exactly. Dagdag ni Daniel. Hindi pwedeng basta bawiin si Ellie dahil lang may bagong ebidensya. Kailangan mo ng patunayan na iyon ang makabubuti sa bata. Huminga ng malalim si Matt. So ano ang options namin? Sumagot si Sarah. May 3 posibleng daan. Legally and practically. Una, mananatili ang adoption. Sina Ruth at Daniel ang legal parents ni Ellie. Pero pwedeng mag-establish ng structured visitation and recognition ng biological relationship. Parang open adoption. Singit ni Daniel. Yes, hindi common dito.
pero pwedeng ilagay sa kasunduan bilang private agreement, basta malinaw at hindi makakasama sa bata. Pangalawa, pwedeng mag-file ng joint petition sa korte para sa shared parental involvement. Hindi custody, hindi para kunin si Ellie, kundi para i-recognize na may biological parent siya na present sa buhay niya. Napatingin si Matt. At ang pangatlo? Ang pangatlo ay full custody challenge. Pero yun ang pinakamatagal, pinakamasakit, at may pinakamalaking emotional damage kay Ellie. Pagkatapos nun walang nagsalita. Hindi ko yun irerekomenda bilang ina at bilang abogado. Napatingin si Matt sa mesa. So basically, you're saying na kailangan ko maghintay. Hindi lang maghintay, kundi magpakilala sa kanya sa tamang paraan. Nagsalita si Ruth. Hindi namin ipagkakait si Ellie sa inyo, pero ayaw naman naming maramdaman niyang pinaghahatian siya. Tumango si Daniel. Kung papayag kayo, pwede tayo magkasundo sa isang written agreement. Tumingin si Matt kay Sarah. Kaya mo bang tanggapin yan? Sumagot si Sarah ng walang pag-aalinlangan. Oo, dahil yun na makatao. Gusto ko siyang makilala bilang ama. At gusto naming makilala niyo siya bilang bata. Sagot ni Ruth kay Matt. Okay. Naglabas si Daniel ng papel. Iminumungkahi ng abogado namin ng ganito. Mananatili si Ellie sa amin bilang legal parents niya. Kayo, sina Sarah at Matt, magkakaroon ng scheduled involvement. Una, supervised para kay Ellie. Acceptable? Sabi ni Sarah agad-agad. Napatingin si Matt sa kanya. Talaga? Kung ako ang bata, yun din ang gugustuhin ko. Fine, I agree. Nagkatinginan sina Ruth at Daniel. We'll put everything in writing. Clear roles and clear expectations. Ani Ruth. At higit sa lahat, iisa ang sasabihin natin kay Ellie. Sa labas ng silid, naghihintay ang dalawang bata. Ano kayang pinag-uusapan nila? Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang kanilang mga magulang. Lumapit si Sarah kay Ellie at lumuhod. Anak, may kasunduan kami. Hindi ba ako lilipat? Agad na tanong ni Ellie. Hindi. Mananatili ka kina Mama Ruth at Papa Daniel mo. Napabuntong hininga si Ellie. Pero, makikilala mo rin kami sa paraan na komportable ka. Di po ba kayo mag-aaway? Sumagot si Ruth. Hindi. Dahil pare-pareho ka naming mahal. Okay po. Unti-unting naging malinaw ang final na setup matapos ang ilang linggong pag-uusap at pag-a-adjust ng lahat. Si Ellie, nanatiling nakatira kina Ruth at Daniel. Ngunit tuwing Sabado ng hapon, pumupunta siya sa bahay ni Sarah at Matt. Isang Sabado, magkatabi ang dalawa, sina Sarah at Matt sa mesa, habang naghahain ng ulam. Si Lucas ay abala sa pag-aayos ng plato. Si Ellie naman nakaupo at nakataas ang paa sa silya. Lucas, ang tahimik nila. Napatingin si Lucas sa mga magulang. Hindi sila nag-aaway pagkatapos na nangyaring setup. Oo nga, hindi sila nag-aaway. Sa mesa, nagsalita si Matt. Sarah, okay lang ba kung maging mas counting asin next time? Oo. Napadami lang kanina, sorry kung maalat. Nagkatinginan ang dalawa. Parang normal family. Mahina, ngunit may halong pagtataka na sabi ni Ellie. Pagkatapos kumain, nagligpit na sila. Magkatabi sina Sarah at Matt sa lababo. Ako na yung baso. O sige, ako sa pinggan. Sa sala naman nag-uusap ang dalawang bata. Napansin mo ba yun? Oo nga, kapag magkasama tayo, hindi sila nag-aaway. Nag-isip si Lucas. Baka kasi focus sila sa atin. At bago umuwi si Ellie kina Ruth at Daniel, nagpaalam siya. Mama Sarah, salamat po sa dinner. Ngumiti naman si Sarah sa bata. Salamat din sa pagpunta. Papa Matt, next time po ulit. Anytime. Pag-alis ni Ellie, naupo si Matt sa sofa. Napansin mo ba? Ang alin?
Hindi tayo nagtalo. Oo nga no, hindi nila ito napansin pa. Kundi pa sinabi ni Matt, baka tuluyan ng hindi mapapansin ito ni Sarah. Ngunit nang sumunod na Sabado, ganon ulit, at sa susunod pa. Sa ikatlong linggo, naglakas loob magsalita si Lucas habang naglalaro sina Ellie sa kwarto. Ellie, what if lagi tayo magkasama kapag andito ka? Paano? Kapag sabay tayo? Okay sila, di sila nagsisigawan. Gusto ko din yun. Then, stay longer. Di pwede eh. Kailangan ko umuwi kina Mama Ruth at Papa Daniel. Alam ko. Pero pwede tayo magplano. Anong plano? Kapag andito ako, lagi tayo nandyan sa sala. Kapag nararamdaman nating umiinit na ang usapan, edi may gagawin tayo. Anong gagawin? Mag-iingay lang. Like usap, ganun. Anong sasabihin? Kunwari, Mama, Papa, pwede ba tayo maglaro? O kaya, gutom na kami. Tumawa si Ellie at Lucas sa kanilang naisip. Effective yun. Sinubukan nilang magplano. Habang nag-uusap sina Sarah at Matt tungkol sa schedule, bahagyang tumataas ang tono ni Matt. Hindi ko sinasabing mali ka, sinasabi ko lang. Biglang tumayo si Lucas at pinuto lang sasabihin ng ama. Mama, Papa, pwede po ba kaming maglaro sa labas? Napatingin si Sarah sa bata. Ngayon? Opo. Kahit sandali lang po. Singit ni Ellie. Nagkatinginan ng dalawa. Sure, sige. Natigil ang usapan. Sa labas nag-high five ang kambal. Success! Level 1. Minsan naman, habang nag-aayos ng mesa si Sarah, may biglang tanong si Matt. Sarah, bakit hindi natin ito nagawa dati? Saglit na natahimik si Sarah bago sumagot. Siguro kasi dati mas inuuna natin yung galit kaysa makinig sa isa't isa. Bago pa lumalim ang usapan, sumigaw si Ellie mula sa sala. Mama Sarah, Papa Matt, sabay po tayong kumain ha? Oo naman. Habang naghuhugas ng pinggan si Sarah, nagsalita si Matt. Alam mo, ang galing ng mga anak natin. Tama ka, mas mature pa sa atin minsan. Nagsimula ang lahat sa isang hapunan na dapat sana'y payapa. Naroon sina Sarah, Matt, kasama sina Ruth at Daniel. Sa mesa, magkatabi naman sina Lucas at Ellie at tahimik na kumakain. May gusto lang ako ilatag, habang maaga pa. Kailangan natin pag-isipan ng long-term plan ng mga bata. Anong klaseng plano? Education? I want them to take the same track. Business-related para align sila paglaki. Nanlaki ang mga mata ni Ruth. Pareho? Yes, para malinaw. One of them will eventually take over the company. Mas madali kung pareho ang foundation. Huminga ng malalim si Daniel. Matt, 7 taong gulang pa lang sila. Exactly. Mas madaling hubugin habang maaga. Napatigil si Sarah sa paghihiwa ng ulam. Matt, wag mo sabihin ng salitang hubugin na parang proyekto ang mga anak natin. Hindi ko sila tinatratong proyekto. I'm just securing their future. Future na walang choice? Ellie already lost 7 years. Hindi ko hahayaang mawala pa ang freedom niya. Hindi mawawala, guided lang. Guided o dictated, magkaiba yon. Matt, napag-usapan na natin to, di ba? Ayokong planuhin ang buhay ng anak natin ng hindi niya desisyon. But parang ako lang may pakialam sa direksyon nila. Kung pababayaan natin, baka magsisi tayo. Napailing si Daniel. Mas magsisisi tayo kung lumaki silang galit sa atin. Tumayo si Matt dahil hindi na napigilan ng ines. Hindi ko kayo maintindihan kung bakit kayo tumututol. Opportunity ito. Opportunity sa'yo, hindi sa bata. Sagot ni Ruth. Sa puntong yon, tumayo si Lucas. Papa, pwede po kami mag-talk? Nagulat ang lahat. Lucas, simula ni Sarah. Please, pakinggan niyo muna kami. Bata pa po kami. Sobrang bata pa po. Hindi pa po namin alam kung anong gusto namin maging paglaki.
Di pa nga namin alam kung ano na gusto namin kainin minsan. Kapag pinag-uusapan niyo ang future, parang kinakabahan kami. Kasi feeling namin may mali kaming ginagawa. Napatingin si Ruth sa anak at napapikit. Gusto lang naman namin maglaro, mag-aral, magkamali man minsan pero matututo at maging masaya, sabi ni Lucas. At ayaw po namin maging dahilan ng away niyo. Alam po namin kung ano yon, kita na po namin eh. Kapag nag-aaway po kayo, parang kasalanan namin. Hindi anak, hindi ganun. Alam po namin na hindi niyo sadya, pero ramdam namin. Tumingin si Lucas kay Matt. Papa, mahal ka namin, pero ayaw naming planuhin niyo agad ang buhay namin. Gusto po naming i-enjoy yung pagkabata. Si Matt ang unang umupo muli. Mabigat ang buntong hininga niya. Hindi ko intensyong saktan kayo. Pero nasasaktan pa din po kami. Napayuko si Matt at wala siyang naisagot. Si Ruth ang sumunod na nagsalita. Ito ang sinasabi namin kanina. Listen to them. Segunda ni Daniel. Lumapit si Sarah kay Matt at hinawakan ang braso nito. Hindi ka masamang ama. Dahil gusto mong ihanda sila pero ang pagiging handa. Kailangan din ng tamang oras na isipin mo na. Pasensya na. Okay lang po. Basta wag yun na kaming dahilan na gawin ang susunod yung pag-aaway. Hindi agad napansinin na Matt at Sarah ang palihim na pagbabago sa kilos ng dalawa. Sa unang tingin parang normal lang ang lahat. Ngunit sa likod ng mga pabulong na usapan at palihim na sulyapan, may binubuong plano ang dalawa. Lucas, napansin mo ba? Ang alin? Tanong ni Lucas kay Ellie habang nakadapa. Kapag magkasama si Mama Sarah at Papa Matt, mas okay sila. Nagtatalo sila pero di gaya ng dati. Tapos parang mas masaya. What if magkabalikan sila? Napalingon si Lucas sa kapatid. Pwede ba yun? Oo. Kapag magbalikan sila, hindi na sila mag-aaway. Tapos baka magkaroon pa tayo ng kapatid. Baby? Oo, isa pang kapatid. Okay yun. Pero paano? Kailangan lang silang magkasama palagi. Like, yung date na tinatawag? Oo, pero hindi nila alam na date. Kinabukasan, sinimulan nila ang plano. Ma, pwede po ba kayong sumama kay Papa Matt mamaya? Saan? May kailangan po kaming bilhin para sa school project. Sabay na kayo para mas mabilis. Singit naman ni Ellie. Nagkatinginan sina Sarah at Matt. Ako lang naman pupunta, hindi kailangan. Please po. Sabay na sabi ng dalawang bata. Napabuntong hininga si Sarah. O sige, sandali lang naman. Pagdating nila sa lugar, hindi agad bumaba ang mga bata. Ma, nakalimutan po namin yung listahan nasa bahay. Ano? Opo, kami na lang po babalik, saglit lang. Ano? Si Matt naman ang nagtanong. Maghintay na lang po kayo dito, please. Bago pa makatanggi ang dalawa, bumaba na ang mga bata at mabilis na pumasok sa loob ng gusali at kunwaring nagmamadali. Sa loob ng sasakyan na iwan sila Sarah at Matt. Di ba parang may mali? Tanong ni Matt sa wakas. May kutob din ako. Parang setup to ah. Nagkatinginan sila sandali. So, kumusta ka? Tanong niya pagkatapos. Okay naman. Busy. Ikaw? Busy rin. Pero mas may oras na. Napansin ko nga. Alam mo, di ko inaasahan na ganito tayo ngayon. Ang alin? Na mag-uusap na hindi nagtatalo. Siguro kasi wala na tayong pinapatunayan sa sarili natin. Sa loob ng gusali, nagtatago sina Lucas at Ellie sa likod ng pinto. Tagal nila, good sign na yun. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang mga bata. O, nakuha niyo na? Opo, salamat po sa paghihintay. Pagdating sa bahay, naglaro ang mga bata sa sala. Magkatabi sina Sarah at Matt sa kusina. Alam mo, feeling ko, alam ng mga bata ang ginagawa nila. I am also sure about it.
Di ka ba naiilang? Di naman, ikaw? Hindi rin. Actually, I miss this. Hindi agad sumagot si Sarah, ngunit hindi rin siya tumutol. Hindi nagtagal na pansinin ni Ruth at Daniel ang kakaibang kilos ng dalawang bata. Hindi man lantaran, pero bilang mga magulang ramdam nila kapag may plano ang anak. Nag-aayos si Ruth ng mga pinggan sa kusina, habang nakaupo naman si Ellie sa mataas na silya at tahimik na nakamasid. Mama, napansin mo po ba si Mama Sarah at Papa Matt? Napalingon si Ruth sa bata. Anong napansin? Mas okay po sila. Hindi sila masyadong nag-aaway kapag magkasama. Ah, yun ba? Napansin ko rin. Sumingit si Daniel mula sa sala. Pero napapansin ko rin na parang may ginagawa kayo ni Lucas. Di naman masama eh. Ellie, hindi masama ang gustong maging maayos sa mga tao. Pero may bagay na kailangan ko ipaalala sa'yo. Ang relasyon ng mga matatanda, hindi pwedeng pilitin. Kahit gaano pa kaganda ang intensyon nyo. Pwede kayong makatulong, pwede ring hindi, pero lagi namang may posibilidad. Pwede maging dahilan kayo para makapag-isip sila, pero choice pa rin nila yon. So, posible po magkabalikan sila. Hindi imposible pero hindi rin guaranteed, anak. Depende kung may feelings pa, at kung handa silang subukan ulit. Napaisip si Ellie. Di pala sapat na gusto lang namin? Hindi, anak. Pero mahalaga pa rin ang nararamdaman nyo. Kailangan lang ninyong tandaan na hindi kayo ang magdedesisyon para sa kanila. So, pwede kaming mag-suggest. Suggestion is okay, manipulation is not. Naglalaro sina Lucas at Ellie sa bakuran. Habang nagpapasahan ng bola, biglang naging seryoso ang mukha ni Ellie. Lucas, kinausap ako ni Mama Ruth at Papa Daniel. Galit ba sila? Hindi, pero sabi nila, kahit gusto natin magbalikan sina Mama at Papa, choice pa rin nila yun. So mali ba tayo? Hindi raw mali, pero dapat hindi pilitin. Gusto ko lang na maging masaya sila. Ako din naman, pero baka kailangan nating tulungan sila sa ibang paraan. Sabi ni Mama Ruth, pwede mag-usap ang matatanda, like adult to adult. Kinagabihan, naglakas loob si Ellie na kausapin si Ruth muli. Mama, pwede po ba kayo makapag-usap kay Mama Sarah minsan? Tungkol saan? About feelings nila kung meron pa. Huminga ng malalim si Ruth. Hindi ko ipapangako ang outcome ha, pero pwede kong kausapin siya. Salamat po. Sa kabilang bahay, kinausap din ni Lucas si Daniel. Papa Daniel, pwede po ba kayo makapag-usap kay Papa Matt? Napangiti si Daniel. Napaka-direct ha, pero sige kakausapin ko siya. Pero tatandaan mo, ano man ang mangyari, hindi nyo kasalanan. Opo. Makalipas ang ilang araw, nagkataong nakita si Ruth at Sarah sa labas ng paaralan, matapos sunduin ng mga bata. Sarah, may time ka ba kahit saglit? May problema ba? Napansin ko na mas kalmado kayo ni Matt kapag magkasama ang mga bata. Ah, oo, napansin ko din. Hindi kita tatanungin kung magkakabalikan kayo. Pero gusto ko lang malaman. May nararamdaman ka pa ba? Honestly, hindi ko alam. Hindi na ako galit pero hindi rin ako sigurado. That's valid. Gusto ko lang ipaalala na kung sakaling may pagkakataon. Gawin mo yun dahil gusto mo. Hindi dahil sa gusto ng mga bata. Napangiti si Sarah. Salamat. Kailangan ko marinig yan. Sa ibang araw naman, nag-usap sina Daniel at Matt sa labas ng opisina ng lalaki. Straight to the point, may feelings ka pa ba kay Sarah? Di ko alam, pero mas maayos kami ngayon. Hindi sapat ang maayos. Kung susubukan mo ulit, siguraduhin mong handa ka makinig, di lang manguna. Alam ko, at di ko gagawin dahil sa pressure. Good, kasi ang mga bata nagmamasid lang. Kinagabihan nag-usap sina Lucas at Ellie sa kwarto. So,
Ano nangyari? Ginawa na natin ang kaya natin. The rest sa kanila na yun, sabi ni Mama Ruth. Kung magkabalikan sila, edi masaya. Kung hindi, edi okay lang din. Basta hindi sila mag-aaway. Maagang natulog si Lucas ng gabing yon. Pagod mula sa paglalaro at pag-aaral. Kaya mabilis siyang dinalaw ng antok. Ngunit nagising siya sa kalagitnaan ng gabi para uminom ng tubig. Pagdaan niya sa kwarto ng ina, napahinto siya. Bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi niya intensyong sumilip, ngunit nakita niya si Sarah at Matt na magkatabi sa kama. Si Sarah nakatagilid at ang ulo'y nakasandal sa dibdib ni Matt. Ang isang kamay ng lalaki, maingat na nakapatong sa likod ni Sarah na parang takot na magising ito kung gagalaw pa. Nanatili si Lucas sa kinatatayuan niya. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at bumalik sa kwarto. Kinabukasan maagang dumating sina Ruth at Daniel. May dala silang prutas at tinapay. Karaniwan na ang biglaang pagbisita, lalo na kapag kasama si Ellie. Pagbukas pa lang ng pinto, napatingin agad si Ruth kay Sarah. Good morning. Uy, good morning din. Ang aga nyo. Lumabas si Matt mula sa kusina at may hawak na tasa ng tubig. Oh, hi. Nagkatinginan sina Ruth at Daniel. Parang okay kayo ah. Okay naman. Talaga? Kasi parang relax kayo pareho. Napatingin si Sarah kay Matt. I think normal lang yun. Sure, normal. Nakangiting sagot ni Ruth. Lumabas si Ellie mula sa kwarto, kasunod si Lucas. Good morning po ulit. Good morning. Mukhang masaya kayo ngayon ah. Umupo silang lahat sa sala. Habang naghahanda si Sarah ng almusal, sumunod si Ruth sa kusina. Sarah, hindi kita i-judge. Ano naman ibig mong sabihin? Hindi ako bulag at lalong hindi tanga. Alam ko may nangyayari. Walang nangyari. Okay, pero may nararamdaman ako. Natigilan si Sarah. Hindi siya agad nakasagot. Sa kabilang dulo ng sala, nagbubulungan sina Lucas at Ellie. Kita mo ba? Oo, magkayakap sila. Sabi ko na eh. Pero wag nating ipaalam, hayaan natin sila. Oo, gaya ng sabi nila, choice nila yon. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam sina Ruth at Daniel na lalabas sandali kasama ang mga bata. Naiwan sina Sarah at Matt sa bahay. About last night. Wag mo na, di pa ako handa pag-usapan yan. Di kita pipilitin. Pero hindi ko rin ikakaila na matagal ko nang nararamdaman yan. Ilang buwan ang lumipas. Umuwi si Lucas mula sa paaralan. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Sarah sa sala. May hawak itong maliit na papel at nakatitig lang doon. Ma, okay ka lang po? Tumingala si Sarah. Ngumiti siya, ngunit may kakaibang kinang sa mga mata. Lucas, may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Magkakaroon ka na ng kapatid. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Ilang segundo siyang nakatitig na parang hindi agad pumasok sa isip ang sinabi. Ano po? Talaga po? Buntis ako. Ma, totoo ba to, baby? Baby talaga? O dahan-dahan lang, wag kang sumigaw. Kailangan kong sabihin kay Ellie. Lucas? Hindi na natapos ni Sarah ang sasabihin. Pagdating pa lang ni Lucas sa bahay ni Ruth at Daniel, halos hindi na siya makahinga sa kakasalita. Ellie! O ano yun? Ba't parang nanalo ka sa loto? Mas maganda pa doon. Buntis si Mama Sarah. Natigilan si Ellie bago ngumiti ng malapad. Talaga? Oo, magkakaroon na tayo ng kapatid. Nagkatinginan silang dalawa bago sabay na tumalon. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo pang naging halata ang pagbabago kina Sarah at Matt. Mas maalaga si Matt. Hindi na siya basta-basta nagsasalita ng hindi iniisip ang tono at mga salitang sasabihin. Laging nakaalalay ang kamay niya sa likod ni Sarah kapag naglalakad ito. Okay ka lang? Okay lang, pero wag mo naman akong tratuhin na para akong vase na babasagin. Hindi, pero ikaw ang ina ng anak ko. Napangiti si Sarah sa tuwing sinasabi nito yon. Napansin din yon ni Lucas at Ellie.
Ang lambing nila? Bulong ni Ellie isang hapon habang naglalaro. Oo nga, hindi na sila nagsisigawan. Minsan nga parang nahihiya pa eh. Sabay-sabay silang kumain nang biglang nagsalita si Lucas. Mama, magpapakasal na po ba ulit kayo ni Papa? Natigilan ng lahat. Lucas, hindi pa namin alam. Pero may baby na po. Pero hindi lahat ng may baby kailangan magpakasal agad. We talk about it. At okay lang sa akin kung hindi pa. Di po kayo galit? Hindi. Di ba kayo maghihiwalay ulit? Mga anak, we're trying. Pero hindi namin minamadali. Ayokong ipangako, hindi pa sigurado. Gusto kong buuin muna ulit ang tiwala namin sa isa't isa ng mami niyo. Kinabukasan, bumisita si Ruth. Umupo sila ni Sarah sa kusina habang nagkakape. Congratulations ha, masaya ako para sa inyo. Salamat, pero alam mo, kinakabahan talaga ako eh. Normal lang yan, basta wag mo madaliin yung desisyon nyo. Hindi porke buntis ka, kailangan mo sundin ang inaasahan ng iba. Yun din ang sinabi ko kay Matt. Good! Kung magpapakasal kayo, gawin niyo dahil gusto niyo, hindi dahil sa baby. Sa sala, nag-uusap ang kambal. So, hindi pa kasal? Okay lang yun. At least di sila nag-aaway. Mas mahalaga yun. Hindi nila yun inasahan. Kahit si Matt na sanay sa malaking sorpresa, literal na napaupo nang marinig ang sinabi ng doktor. Nakita po namin dito na hindi lang po isa ang baby. Dok, huwag niyo hong palabasin na kambal ulit. Actually, triplets po. Ano? Triplets? As in 3? Tumango ang doktor. Yes, 3 heartbeat. Biglang napapikit si Sarah. Matt, anong klaseng genes meron ka at di ka pa nakontento sa kambal, sinundan pa talaga ng triplets? Parang kasalanan ko pa to ah. Obviously. Sagot ni Sarah at kunwari masama ang tingin pero may ngiti sa labi. Ikaw lang ang kilala kong sobra kong magbigay. Paglabas nila ng klinik, hindi mapigilan ni Matt ang matawa. Triplets? Grabe. Grabe ka, isa lang ang pinag-usapan natin, 3 ang dumating. Bonus yung 2. Pagdating sa bahay, nandoon sina Lucas at Ellie at parehong naghihintay. Ano po ang sabi ng doktor? Guys, may announcement kami. Prepare yourselves. Baby? Babies. Plural? Triplets. What? 3? Tumalon si Lucas. 3 baby? Grabe! Kuya na tayo ng times 4. Times 5. Kasama na tayong 2. Ngunit nang humupa ang ingay, biglang natahimik si Ellie. Napansin niya ni Ruth na kadarating lang kasama si Daniel. Ellie, are you okay? Okay lang po. Ano yun? Masaya ako, pero naisip ko lang kayo magkakaroon ng sariling babies, kami wala. Parang lumambot ang dibdib ni Ruth. Ellie, ba't mo naisip yan? Kasi kayo po, wala kayong sariling anak. Actually, may sasabihin din sana kami. Napatingin ang lahat sa kanila. Huminga ng malalim si Ruth. Ellie, buntis din ako. Ano po? Talaga po? Yes, I am pregnant. Mama, totoo ba? Oo nga anak, meron nga kaming baby dito sa loob ng tiyan. Akala ko ako lang mag-isa. Maya-maya, napahikbi na si Ellie. Di double celebration. Sigaw ni Lucas. Tumawa si Matt. Mukhang puno ang taon na to ah. Saad ng bata. Lumipas sa mga taon na hindi nila namalayan kung kailan eksakto nagbago ang lahat. Naging kuya nga sina Lucas at Ellie. Hindi lang sa edad kundi sa asal. Pareho pa rin ang setup ng pamilya. Hindi sila nagsama sa iisang bubong bilang isang tradisyonal na pamilya. Ngunit may iisang ritmo ang buhay nila. May takdang araw para sa family day, may linggong sabay-sabay ang hapunan. May mga okasyong magkakasama ang lahat. Sa kabila ng lahat ng inaasahan ng mundo,
Hindi sina Lucas at Ellie ang naging tagapagmana ng kumpanya dahil hindi yun ang landas na pinili nila. Ang naging tagapagmana, isa sa mga triplets, ang kapatid nilang babae. 2 babae at 1 lalaki sa 3 ang isinilang. Malinaw kung sino ang may natural na talas sa pamumuno. Samantala, ang anak ni Ruth at Daniel, ang kapatid ni Ellie ay lumaking isang masayahin at malambing na bata. Lalaki ito. Ngunit may kilos na malumanay at may hilig sa mga kulay at may paraan ng pananalita na madalas mapagkamalang pambabae. Nagkakagusto naman ito sa babae. Malambot lang talaga ito kung kumilos. At hindi yun kailanman naging problema sa loob ng kanilang pamilya. Sa totoo lang, pwedeng maging tulay ang mga bata para maghilom ang relasyon ng kanilang mga magulang. Sa kanilang pagiging inosente ngunit tapat na mapagmahal, kaya nilang ipaalala kung bakit mahalagang mag-usap, makinig, at magpakumbaba ang mga matatanda. Minsan sapat na ang presensya ng mga bata para humupa ang galit at magbukas muli ang puso. Ngunit sa huli, ang pagmamahal at pagbabalikan, hindi dapat pilit. Kahit may anak na kasangkot, nananatiling desisyon pa rin ito ng mga magulang. Mas nagiging matibay at totoo ang isang relasyon kapag pinili ito ng kusa, hindi dahil sa obligasyon o guilt o pressure. Maaaring tumulong ang mga anak sa pagbuo ng kapayapaan, pero ang pagpili ng pagmamahal, responsibilidad na ng mga matatanda. Kapag ang desisyon nagmula sa sariling kalooban, mas magiging maayos ang sariling pamilya. The end.